naman pag talagang inan ko yun. Nakita ko na yung orange, hindi ka nila na lang talaga. Ayan ako. Si Kuya, I can think of all the times you told me not to touch the light. maaga ka naman umalis. Talagang sumama ka lang maaga kay papa mo. Ang dami-daming nagmamahal sa'yo. Ngayon ko lang nalaman. Napakarami. Kuya. Kuya, kayo, lahat ng mga nandun, magsama-sama kayo, bantayan nyo kaming lahat dito ng mga ano mo, kapatid mo, tita mo, sabi mo kay papa yan, tito mo, bantayan mo kami sa aming pamumuhay sa araw-araw. Mga kapatid mo, kuya, Kuya Jisan, bantayan mo mga kapatid mo, kamangkin mo. Hindi lang kabayaan. Okay na. Wala lang. Nasabi ko sa kanya. Learn to forgive. Try as hard as I might to flee the shadows of the night. It haunts me and it makes me feel blue. But how can I try to hide when every breath and every hour I still end up thinking of you? And in the end, everything we have makes it worth the fight. So I will hold on for as long as the leaves will soon grow from the barrenness of trees. And all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas. And all will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. I never thought that I would see the day that I decide if I should leave or stay. But in the end, what makes it worth the fight? That no matter what happens, we try to make it right. Leaves will soon grow from the barrenness of dreams, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. The wounds of the past will eventually heal, and all will be alright in time. 'Cause all of this comes with a love that is real. I said all will be alright in time. I said all will be alright in time. I said all will be alright in time. All will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. You learn to forgive. Learn to forgive.
the times you told me not to touch the light, I never thought that you would be the one. I couldn't really justify how you even thought it could be right, 'cause everything we cherished is gone. And in the end, can you tell me if it was worth a try, so I can decide? Leaves will soon grow from the barrenness of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. Try as hard as I might to flee the shadows of the night. It haunts me and it makes me feel blue. But how can I try to hide when every breath and every hour I still end up thinking of you? And in the end, everything we have makes it worth the fight. So I will hold on for as long as the leaves will soon grow from the barrenness of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. I never thought that I would see the day that I decide if I should leave or stay. But in the end, what makes it worth the fight? That no matter what happens, we try to make it right. Leaves will soon grow from the barrenness of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. Wounds of the past will eventually heal, and all will be alright in time. 'Cause all of this comes with a love that is real. I said all will be alright in time. I said all will be alright in time. I said all will be alright in time. All will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. You learn to forgive. Learn to forgive. I can think of all the times you told me not to touch the light. I never thought that you would be the one.
'cause everything we cherished is gone. And in the end, can you tell me if it was worth the try? So I can decide. Leaves will soon grow from the barrenness of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. Try as hard as I might to flee the shadows of the night. It haunts me and it makes me feel blue. But how can I try to hide when every breath and every hour I still end up thinking of you? And in the end, everything we have makes it worth the fight. Muli po isang magandang hapon sa ating lahat. Ang himlayang isang nasi po ay taus-pusong nakikiramay po sa mga naulila ni Jason. Pasalamat sa mga kaibigan ni Jason, sa mga kapamilya, mga kumare, mga kumpare, sa inyong pakikiramay po, no? Sa kaibigan natin na iniwan na tayo. Pero sabi ko nga po, kadalasan, every time na nakakarating ako sa ganitong gawain, lagi pong pinapaalala ng Panginoon na ang buhay ng tao ay iisa lang. Ang tao ay pag namatay, susunod ay paghukom. Sinasabi ng Diyos sa John 3:16 na ang Panginoon ay ibinigay yung kanyang buhay para sa atin, sa bawat isa sa atin, no? Para maipakita ng Diyos kung papaano ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Minsan sinasabi natin na no more pain kasi namatay na ang tao. Hindi po ganun yon. Kasi po, sabi po sa Hebrews 9:27, minsan lang ang tao mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Bawat isa po sa atin ay magsusulit sa Panginoon. Hindi po ayon sa ating gawa. Kasi sinasabi rin naman ng Panginoon na ang tao ay hindi maliligtas sa mabuting gawa. Hindi sinasabi ng Diyos yun na tumulong kayo o kayo ay maging mabuting tao sa inyong kapwa at kayo ay maliligtas. Hindi po ito ang sinasabi ng Diyos. Ang sinasabi po ng Panginoon na ang tao ay kailangan magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Dapat makilala ng tao ang Diyos bilang kanilang tagapagligtas. Sasabihin natin na sa langit wala ng beer. Ayan. Dito lang sa lupa yung may beer. Totoo po yun, wala ng beer sa langit. Kasi yung lugar na yon ay para lang sa mga anak ng Diyos. Kung wala tayong relasyon sa Diyos, dalawa lang ang bagay na lugar na pwede natin puntahan. Sa impyerno at sa Panginoon. Si Jason, no?
Naging kaibigan ko siya. Minsan nakakakwento ako din siya pag matay na mag-isa lang siya, na kung saan saan lang siya naliligaw. Ako kasi lahat ng kaibigan ko, kausap ko, lagi kong sinasabi sa kanila. Kahit nung naglalakad kami mula doon sa gate, sabi ko kay Ronesa at kay Tricia, kayo ba, kung sakasakaling kayo yung susunod kay Jason, alam nyo kung saan kayo pupunta? Yun lang po din ang tanong ko sa inyo. Kung sakali na tayo ay kunin ng Panginoon, kasi lahat po tayo may appointment sa Diyos. Hindi po naaawat yung appointment na yon. Sabi ni Lynette, nung nasa Cairo siya, tulog pa ako noon, ginising ako ni kuya niya kasi sabi niya, ma, pumunta ka sa Cairo. Sabi ko, bakit na naman? Si Lynette, may problema, hindi naman niya sinabi sa akin kung bakit. So pumunta ako ng Kairos at nadatnan ko nga doon si Lynette na umiiyak. Si Lynette kasi, no, hindi na siya malayo sa amin. Parang batang kapatid na siya ni Kapitan. So pumunta ako doon sa hospital at nadatnan ko nga na umiiyak. Nakita ko nga si Jessa na ganun. Dahil kong sinasabi kay Lynette na yan ang buhay. Kausap lang daw niya kayo ng alas 7 ng umaga. Tapos ito na yung kuya niya. Yan po yung buhay. Kahit ngayon tayo mga buhay. Pero pilit paglabas natin dyan wala na tayong buhay. No? Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo na ang tao kailangan hanapin ang Diyos. Hanapin natin ang Panginoon. Na kahit kunin tayo ng Panginoon anytime, alam natin na tayo ay pupunta sa Diyos. Gaano kasakit ang mapasok pag nagpiprito ka? Higit dyan ang init at sakit pag wala ka sa Panginoon. Kasi doon ka sa impyerno pupunta. Yun ang pinakamasakit, na mamamatay ang tao na walang relasyon sa Diyos. So sana sa atin, mga nakikinig, sana na sa pamilya nila Lynette, si Lynette, hindi ako nagkukulang sa kanya. Lagi ko siyang sinishare na, Lynette, ayaw kong dumating ang panahon na sisisihin mo ako. Ayaw kong dumating yung time na sasabihin mo sa akin na, bakit hindi mo ako sinabihan, ma'am, na ito pala yung dapat gawin pag ang tao ay may pagkakataon mamaya, no, sa inyong pagtulog, bago kayo matulog. Tanungin niyo ang mga sarili ninyo. Tayo, patulog tayo mamaya. Itanong natin sa sarili natin, saan nga kaya ako pupunta? Pag ito na yung panahon na kukunin ako ng Panginoon. Kahit dyan sa nakaupo kayo, nakatayo kayo, itanong nyo, saan nga kaya ako pupunta kung ako yung nandyan? Sa hinihigaan na yan. Mas mabuti itong pinuntahan natin, patay, kaysa pumunta kayo sa handaan. Bakit? Kasi yung inyong pagmamahal sa inyong kaibigan, no? Ako naiyak ako kanina nung nandyan tayo sa kanto ng, dyan sa intersection, no? And sobrang naiyak ako kasi yung mga katrabaho niya, alam ko naging head din siya dyan, naging commander din siya. I really appreciate talaga yung ginawa niyo kanina. Na-appreciate ko yun, no? Papaano niyo binigyan ng pagpapahalaga yung inyong katrabaho. Na-appreciate ko yung binigyan siya ng kahit kaunting minuto ng paggalang, no, doon sa kanto ng intersection na yun, no? So, salamat sa inyo, sa mga traffic enforcer. Wala man kaming maibigay, pero yung aming pasasalamat in behalf ng pamilya na nila Lynette ay hanggang sa aming mga puso, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, no? Palakpakan natin yung ating mga traffic enforcer, no? Nakaka-bless yung ginawa nila kanina doon, no?
At sa pamilya naman nila Lynette ay ito yung buhay lagi, no? Sabi ko sa kanya nung, kasi pinauwi ko siya din, ayaw ko siya nakikitang umiiyak doon sa Kairos. Sabi ko, Levi, iwan ka dyan ha, iuuwi ko to si Lynette. Kasi sabi ka ko ni kuya niya pauwiin, papaliguin. So pinuwi ko, pinapaligo. Nabang nakasay kami sa tuktok, sabi ko, nauna yung papa mo. Kasi gusto ko siyang patawanin eh. Lynette, sabi ko, wala ka bang napansin? Sabi ko, nauna si papa. Tapos sino yung sumunod? Sabi niya, si kuya. Sabi ko sa kanya, sino yung kasunod? Sabi niya, ako. So nagtawanan kami dalawa. No? Sabi ko, ang ibig kong sabihin niyan, ako Lynette, maging mapaghanda tayo sa ating mga sarili. No? Maging mapaghanda tayo. Hindi lang sila, tayong lahat. So sana po kahit sa maikling oras, no, may bahagi ko sa inyo yung salita ng Panginoon. Kung meron kayong katanungan tungkol sa kaligtasan na gusto ng Diyos sa inyo, dito lang po ako. Pwede nyo akong lapitan, pwede kayo magpunta sa bahay namin, at ibabahagi ko sa inyo kung paano ang tao magkaroon ng tunay na relasyon sa ating Diyos. So muli po, maraming salamat at pagpalain po kayo ng Panginoon. So hindi pa po tayo tapos, okay? Na kasama ko si Jensen yung mga nakaraang araw, nakita ko talaga sa inyo lahat yung pagmamahal niyo sa Kanya. Every time na may dumadalaw sa Kanya, nagpapasalamat po ako sa inyo lahat kasi nakikita ko na kung gaano talaga kabuti si Jensen. Napakarami niyang kaibigan, napakarami na nagpipray para sa Kanya. So sana maging peaceful siya ngayon. Nagpapasalamat ako sa Kanya kasi binigyan niyo na ako ng isang Giro card. Ayun lang, maraming salamat po sa inyo. That's all he gives me, and that's all I can appreciate for. I'm really thankful for a father that's still giving his attention for me, even if my mom and my dad is always apart. Thank you for everyone who visited him. Thank you for being his friend, his family, and his companion. That is all. Salamat po. About letting a loved one go. We could fill our days with prayer and hope that the passage of time will slowly close that gap that has been left in us. We could also gather and recount all the best memories, including not only the joyful ones, but also those with such intensity that gave us a life-changing kind of wisdom. Or we could look around, look at each other. Naging sector commander, kumpare, kaibigan. Ang pinakalas na pag-uusap po namin sa sector commander namin na sobrang saya niya. All the time, lagi siya nagyayaya sa aming magkakaibigan, magbabarkada. Wala akong masabi sa iyo, boy. Ang daya mo, boy, mag-Christmas party mo tayo ng December 30. Napakadaya mo, boy. Muli, boy. Maraming salamat sa magandang alaala mo sa amin, boy. Sa pinakamabuting kaibigan. Paalam, boy, hanggang sa muli. Maraming salamat po. Kami doon sa lugar na pinanggalingan namin. So, talagang lumaki kami na ni-raise kami ng family namin na nagsishare kami sa isa't isa. Lahat, ultimo handa, Pasko, birthday, yung handa ng kapitbahay, tumatawid sa kabilang bahay, yung mga sleepovers namin, ng mga bata pa kami, yung mga hingian namin ng tulong kasi talagang Inkila family, sila talaga yung pamilya ng matatalino. So, kapag may mga assignments kami na mahirap sagutin sa kanila, kami nang hihingi ng tulong. Kasi simula nga kay Jason hanggang sa bunso, mga matatalino sila. Although, meron talagang, siyempre sa 81 families na yun, iba-iba yung katayuan namin sa buhay. Hindi kami nagpaangatan, nagpayabangan. Talagang sama-sama kami nang nagsitanda kami.
kinilala namin ang isa't isa bilang tunay na kapatid. As in, pati mga parents namin. Nagbibiroan pa kami nung nawala si Tito Jonathan. Kasi siya na yung huling tatay. Lahat kami nawala na ng tatay. Si Tito Jonathan na lang yung nakikira. So, hindi namin yun expected kasi binibiro pa namin si Tito Jonathan na ikaw na lang yung last man standing. Ikaw na lang yung tatay naming lahat. So, wag mo kami iiwan kagad. So, kung hindi namin napaghandaan yung kay Tito Jonathan, bilang kapatid, mas hindi namin napaghandaan yung pag-alis ni Jessan. Kasi sobrang bata niya pa. Kaya, sana, diba, sa panahon ngayon, yung mga loved ones natin, yakapin natin sila. Kasi patunay lang to na maiksi ang buhay. Kaya nga may YOLO. Diba, sinasabi nila, kailangan mong enjoyin yung buhay mo habang nandiyan ka pa. Lahat ng loved ones mo, mahalin mo. At especially, kasi nung nakita ko na wala na si Jessan, nagkabalitaan na kami. Kahit nandun lang ako sa likod ng bahay nila. Hindi ako dumadalaw. Nagbabasa ako ng mga post ni Bingbing, ni Lynette. Tapos yung mga comment doon, ang dami niyang kaibigan doon na sinabi na nire-reach out sila ni Jessan. Na kinakamusta sila na parang niyayaya sila. Ang pinakatumalab sa akin yung message na kay Bingbing na gusto niyang pumunta doon. Gusto niyang tumambay kay Bingbing. Sa dami ng mga nag-comment na yun at yung mga kaibigan pa, yung mga malalayong kaibigan na mga high school friends pa namin. Yung iba na talagang hindi na namin nakikita for how many years siya. Mini-message na pala lahat yun. So, sana tayo habang nandito pa tayo, isang patunay ito na porkit makikita mo yung, hindi porkit nakikita mo tumataway tao kasi si Jessan talaga super ever since sa pinakuwela. Lahat kami, oo, nagkukulitan kami, lahat ng pagkatao namin lumalabas pag magkakasama kami. Pero si Jessan talagang, siya talaga yung sinasabi talaga namin, napakabuting tao kasi kahit na sabihin nating debate tungkol sa mga simpleng bagay, hindi siya makikipagtalo sa'yo. Kahit na meron siya mas mataas doon na opinion, hingitian ka lang niya, sasang-ayunan ka niya, never namin niya nakaaway. Hindi yan nakipagtalo sa amin kasi kuya talaga siya. Kaya sana lahat tayo, yung mga mahal natin sa buhay, o may mga kaibigan na nangangamusta. Kasi ako inisip ko noon, sa dami na magkakaibigan, ba't ako hindi niya ako sinat? Sana sinat niya ako. Sana nalaman ko kagad na gusto niya pala pumunta kay Bingbing. Yung mga araw na nakikita ko yung mga post bago ko siya binisita. Iniisip ko yung way no paano siya namatay. Iniisip ko na nakamotor siya. Ano kaya nasa isip niya noon? Ano kaya nararamdaman niya? Bago siya bumaba sa motor niya, ayun lagon na rin sa isip ko. Ano kaya yung nararamdaman niya that time? Kasi di ba hindi natin napapansin yung mga natin sa buhay, kaibigan natin na palatawa, hindi natin alam may pinagdadaanan sila. Sana tayo maging aware tayo, tsaka maging sensitive tayo sa feelings ng ibang tao. Yung mga katabi natin, kaibigan natin, maging sensitive tayo sa nararamdaman nila, yung naiisip nila, meron kasi tayong mga kwento na akala natin tinatawanan lang nila, yung pala dinidibdib nila yun na hindi natin alam. Ako hindi ko alam yung istorya. Hindi rin kasi ako pag super sensitive na diagnose kasi ako na may depression. Kaya as much as possible di ako nag-Facebook. Kaya hindi ko talaga ito kinakaya. Una ko sa kanya sinabi nung nakita ko na siya dyan. Bakit ang bilis? Bakit hindi ako yung chinat mo? May motor naman ako, sana nag-ride tayo. Sana sa akin siya nakipagkwentuhan kasi marami akong kaibigan na nag-undergo ng depression na naligtas ko. Kaya yun lang po, sana lahat tayo maging aware tayo sa mga mahal natin sa buhay. Bantayan natin sila, kausapin, huwag natin baliwalain, huwag nating isipin na ay nagdadrama lang to, wala yan. Kasi nakita mo nakakatawa pa, nakakasayaw pa. Kaya talaga, ever since kapag magkakasama kami niyan, sayawin natin ito. Lahat po ng mga sinasayaw niya na nakita niyo sa hindi kagabi.
puro mga talagang sinayaw po nila yun kasi ganyan-ganyan lang yan. Pero nananalo po ng dance contest yan ng mga bata kami. Kita po yung grupo nila sa pinanggalingan namin sa Quezon City. Yun lang po. Napakabuti po niyang kaibigan, yun po talaga. Kaya kung gano'n po karating, nakita niyo pumunta, puro lahat po yun talagang minahal na kasi mapagmahal din po siyang kaibigan. Salamat po sa lahat. Kay Agawad Ose, kay Agawad Juday, salamat po sa inyo. When I am down, oh my soul so weary. When troubles come, my heart burden deep, and I am still so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. And I am strong when I am on your shoulders. Try to make it right. Some road from the balance of dreams. All will be alright in time. Waves overgrown, come the calmest of seas, and all will be alright in time. Wounds of the past will eventually heal, and all will be alright in time. 'Cause all of this comes with a love that is real. I said all will be alright in time. I said all will be alright in time. I said all will be alright in time. All will be alright in time. Oh, never really loved someone until you learn to forget.